Mapagpalang araw sa inyo mga kahiwaga. Pagpasensyahan nyo na kung ang boses ko ngayon ay medyo ngungo pa rin. Kaya medyo natagalan ang pag-upload natin dahil sa sipon at ubo. Pero ganun pa man subukan na uli nating makapaglahad. Simulan na natin ang kwento nila Kay. Panahon ng 1979. Lugar ng La Union. Sila Kay ay bunso sa 3 magkakapatid. Pare-parehong mga lalaki. Samantalang ang 2 nakakatanda sa kanya ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Kaya naman sila Kay na lamang naiwan sa puder ng kanyang itay, habang ang kanyang inay naman ay ilang taon na ring pumanaw. Enteng, kamusta na ba ang pag-aaral mo? Ang itay naman Huwag niyo na ho akong tawagin sa pangalang Enteng. Lakay ho ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Lakay na lang ho. Kasi parang ang baduy ng Enteng Yan ang sinasabi ko sa iyo, Enteng. Puro kalokohan ang natututunan mo sa mga kaibigan mo. Bakit kita tatawaging Lakay? Enteng ang pangalan mo. Puro barkada ang inaatupag mo. At hindi ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan, Enteng? Hindi ka tumulad sa iyong 2 panganay na kapatid. Bago pa man lamang sila nag-asawa at nagtungo sa ibang lugar. Natutunan na nila ang panggagamot. Kaya kung nasaan man sila ngayon, nakakatulong na sila sa ibang tao. Samantalang ikaw, puros pagtatambay dyan sa labas na kung saan-saan lang nagtutungo. Ano na bang gagawin ko sa iyo, Enteng? Tayo na nga lang 2 magkasama rito. Hindi ka pa nakikinig sa akin. Ang itay naman Matututunan ko rin ang lahat ng yan. Huwag ko kayo magmadali. Anong sinasabi mong wag magmadali? Samantalang ilang taon ka nang nag-aaral. Magpanggang sa ngayon, wala ka pa rin nakakabisang buhay na salita. Binigay ko na sa iyo ang libreta, pati na rin ang pamamaraan ng pagdidibosyon. Subalit ang gampaning yon upang linisin ang iyong sarili ay hindi mo magawa-gawa. Papaano kang pagkakalooban ng kaalaman kung ikaw mismo ay marumi na hindi ka tanggap-tanggap sa kalangitan? Oo na ho, itay. Makaalis na nga lang dito. Napakamot sa kanyang ulo itong sila Kay bago umalis sa kanilang tahanan at nagtungo sa kanyang kaibigan doon na nagngangalang Dolfo. O Lakay, anong nangyari sa mukha mo? Bakit nakakunot na naman yan? Para kang pinagsakloban ng langit at lupa. Siguro pinagalitan ka na naman ni Tatay Dino, ano? Ano pa nga ba? Halos araw-araw na lang ganun Ipinipilit sa akin itay ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Ano namang mapapala ko ron? Isang malaking obligasyon. Tapos pagdating ng araw ako lang rin ang mahihirapan. Bakit kasi hindi mo na lang sundin ang tatay mo? Hindi ka naman niya siguro tuturuan kung mapapahamak ka, di ba? May magulang bang gustong mapahamak ang kanyang anak? Di ba wala naman? Napakaswerte mo nga dahil may magtuturo sa'yo. Samantalang maraming nangangarap na magkaroon yan. At isa na nga rin ako doon. Samantalang ikaw, nakalatag na sa iyong harapan. Pinabaliwala mo lang. Di ikaw na lang kaya, Dolfo. Isa ka pa Kaya nga ako nagtungo rito para hindi makarinig ng kung ano-anong salita. Kung pwede nga lang ako na lang magpapaturo kay Tatay Dino. Aminado sila Kay ng mga panahong iyon na matigas ang kanyang ulo at hindi sumusunod sa kanyang itay. Dahil na rin siguro sa wala pa sa kanyang isipan at puso ang patungkol sa pag-aaral ng lihim na karunungan at pagpapasa sa kanya ng kaalaman na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Oy Dolfo at Lakay, tara na tagay tayo. Ito't may daladala akong tuba. Nag-harvest kasi si tatay. Kaya eto may bitbit ako. Baka may manok kayo ron, Dolfo. Ihawin na natin. Kasi mukhang problemado na naman itong sila kayo. Para mawala yan Tagayin na natin itong tuba habang manamis-namis pa. Dagli namang sumang-ayon ng 2 sa paanyaya ng kanilang kaibigang si Marco na may malaking lupang patubaan sa kanilang lugar. Samantalang itong si Dolfo ay nagmamadaling kumuha ng isang manok na kanyang alaga sa silong ng kanilang tahanan. Ayos na ba ang manok na ito, Marco? Ikaw Lakay, anong ambag mo? Wala akong maaambag sa inyo. Kung gusto nyo kayong 2 na lang uminom. Mananahimik lang muna ako sa isang lugar. Alam nyo namang problemado ako kung tatanggapin ko bang inalok sa akin ni Itay. So wala kang ambag, okay lang yun.
Alam naman naming matagal mo nang pinoproblema yan eh. Kaya nga nandito kaming dalawa ni Dolfo. Para naman kahit papano makalimutan mo ng bahagyayang iniisip mo. Tara na Dolfo, magpapabaga pa tayo ng apoy. Para maihaw na natin yung manok at masimulan na nating mainom itong tuba. Salamat sa inyong dalawa. Kayo lang nasasandalan ko pagdating sa ganitong oras. Wala yun, ano ka ba, Lakay? Tayo na nga lang tatlong magkakaibigan dito eh. Wala rin ibang magtutulungan kung di tayo. Kaya nga pala, nabalitaan na ba ng yung itay? Nung nakaraang gabi sa kabilang sityo, may umatake raw na isang aswang. Pabuti na lang at yung alaga nilang baboy ang kinante. Ayun at wakwak ang tiyan. Akala nga na nagmamay-ari ng baboy eh. Pinagtripan lang din ng mga tambay. Hanggang sa mapansin nila ang kakaibang kalmot sa katawan ng kanilang alaga. Kaya doon nila napagtanto na hindi taong gumawa noon, kundi ang hindi pangkaraniwang nilalang na pag-alagala sa bawat sityo. Kung ako sa tatay mo, Lakay, hinahanting ko na yung mga yan eh. Para naman wala na ibang magambala pa ng mga tahanan. Pero wisyo sa mga alagang hayop, pati na rin sa mga taong tahimik na naninirahan. May punto ka roon, Dolfo. Pero hindi ganun kadali yun. May mga pamamarang gagawin. Hindi basta-basta at hindi madali. Buhay rin itay ang nakasalalay roon. Maaari niya namang gawin pero nakadepende pa rin sa kanya kung pag-aaksaya niya ng oras ang nilalang na yon. O eto na, tutunay yung manok. Doon tayo sa may kubo. Isampa mo na rito, Marco, yung isang galon mong tuba. Para naman masimulan nating tatlo. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang pag-inom. Subalit habang nasa kasagsagan na ng kanilang kasiyahan, na pinag-uusapan ng nilalang na nanggagambala sa kabilang sityo. Alam mo, Lakay, Dolfo, pagbabayang aswang na yun, makita-kita ko lang siya eh. Hahalikan ko siya. At syempre ako nang bahala sa kanya. Baka hindi niya ako makalimutan eh, dahil sa paghalik ko sa kanya. Uy, wag na wag kayong magbabanggit patungkol dyan. Ayaw nilang pinag-uusapan sila. At araw ng Biyernes ngayon, malalakas ang kanilang pandinig. Hindi natin alam, di ba? Malay mo nandyan lang siya sa paligid na nakikinig sa atin. Ang OA mo naman, Lakay. Eh ano naman ngayon kung pinag-uusapan natin siya? Makita-kita ko lang talaga siya. Yayakapin ko siya ng maigpit at saka ko pag-aalik-halikan. Yun ay kung babae yung aswang na yun. Pero kung lalaki syempre didistansya na ako. Loko-loko ka talaga, Marco. Eh paano kung ilipad ka nun? Tapos isabit ka na lang sa isang malaking puno nang wala ng buhay. Puro kakayabangan. Maya-maya niyan kapag nakaharap mo yun eh, magkaihi ka pa sa salawal mo sa bilis ng yung pagtakpo. Tumigil na nga kayong dalawa. Puro kayo kalokohan. Marami-raming tuba na rin ang nauubos natin. Halos kalahati na. Uubusin ba talaga natin yan? Oo naman, Lakay. Hindi naman nakakalasing to eh. Kasi fresh na fresh pa to. Kakakuha. Ano yun? May kumalabog sa ibabaw ng kubo. Wala naman tayong malaking punong katabi para may sangang mabali at pumatak sa bubungan ng kubo. Tingnan mo nga ang saglit, Lakay. Kinikilabutan kasi ako eh. Ay naku, Marco. Akala ko ba kung babae yung aswang eh, hahalikan mo. Eh bakit ngayon takot na takot ka? Palay mo pusa lang na tumakbo sa ibabaw ng bubungan. Diyos Mariosep naman, oo. Ako na nga lang ang titingin. Dagling pinigilan nila Lakay itong si Dolfo. Dahil sa mga oras na yun ay malalim na ang gabi na sobrang dilim ng kapaligiran at ang gamit lamang nila ay gasera na nagbibigay liwanag sa kubong yon. Dolfo, wag kang lalabas. Kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi pusang nasa ibabaw ng bubungan ng kubong ito. Pansin niyo ba ang kabigatan niya? Hindi siya normal. Manahimik ka nga lang dyan sa kinauupuan mo at patuloy lang natin siyang pakiramdaman. Nagpatuloy ang paglalakad sa ibabaw ng bubungan ng kubo. Dinig na dinig ang bawat takbang nito. Sa kadailanang natuto yung pawid ang kanyang niyayapakan. Kung saan ay paikot-ikot siya roon na para bang nag-aantay lamang ng tamang tiyempo sa paglabas ng taong maaari niyang sunggaban. Binabawi ko ng biro ko. Umalis ka na dyan sa ibabaw ng bubungan. Hindi naman totoo yun eh. Ayaw pa rin umalis, Lakay. Pabayaan lang natin siya at wag na wag kayong lalabas. Ito na nga bang sinasabi ko na wag kayong magbibiro patungkol sa kanila. Lalo na sa araw ng Martes at Biyernes. Malalakas ang kanilang pandinig at yun ang sinasabi sa akin ni Itay.
Sa ilang minutong nakalipas, umalis din ang nilalang sa ibabaw ng bubungan na ikinawala ng kanilang pangingilabot at dahil sa pangyayaring yun, naisip-isip ni Lakay na kung may kaalaman siya ng mga oras na yun ay maaari niya itong kaharapin ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ng umaga, napansin siya ng kanyang itay na nakaupo roon sa ilalim ng isang malaking puno kung saan ay doon siya nagbabasa at nag-aaral ng dapat niyang matutunan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nagsalita ng, Mukhang may kakaibang hanging dumaloy sa iyong isipan at muli mo nang hinawakan ng libretang yan. Ano bang nakain mo, Enteng? May naranasan ka bang kakaiba? Kaya napilitan kang hawakan ng libretang yan para muling pag-aralan ang nakapaloob rito. Kayo po pala itay. Pasensya na po kung dito ako nag-aaral. Mas malamig po kasi ang hangin dito. Siseryosohin ko na rin po ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Magmula po sa araw na ito, susundin ko na po ang lahat ng itinuturo ninyo. Pabuti naman kung gayon, Enteng. At napag-isip-isip mo rin na kinakailangan mo ang libretang yan. Ito ang tandaan mo. Hindi sa lahat ng oras ay magkasama tayo. Tumatanda na ako. Darating ang panahon na mawawala rin ako sa iyong tabi at kung sakali man na may makaharap ka na kakaibang uri ng nilalang, hindi kanya basta-bastang malilinlang dahil sa iyong tangan-tangan ang lahat ng uri ng kakayanan na maaari kong maipasa sa iyo. Masusunod po itay, hayaan niyo po't pagbubutihin ko. Kunin mo roon sa loob ng tahanan ng kandila. Simulan mong magtirik rito at taimtim kang magdasal ng 49 days. Upang linisin ang iyong sarili at doon magsisimula ang pagtanggap sa iyo ng banal na espiritu upang pagkalooban ka ng karunungan. Dagling kumuha si Lakay ng 3 kandila sa loob ng tahanan at pagkatapos nga noon ay nagtirik ito sa paligid ng puno kung saan ay doon siya nagdarasal para sa paghingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang kamalian. Hindi na nito sinabi sa kanyang itay ang patungkol sa kanilang karanasan sa may kubo dahil para sa kanya ay positibo ang pangyayaring yun na tumulak sa kanya upang muling buklatin ang libreta para sa kanyang karunungan. Makalipas ang 1 linggo, nagawi sa kanilang tahanan ng 2 niyang kaibigan na si Dulfo at Marco kung saan ay nakita siya nitong nasa ilalim ng puno na nakapikit ang kanyang mga mata at may malalim na pagdarasal sa kanyang isipan. Sambit na wika pa nga ng 2 habang nagbubulungan. Kaya pala hindi na nagtutungo sa may kubo itong si Lakay. Siguro tinanggap niya na yung binigay sa kanya ng kanyang itay, ang patuloy na pag-aralan ng panggagamot. Lalapit pa ba tayo sa kanya? Lapitan natin si Lakay. Minsan na nga lang natin siya makita eh. At saka nandito na tayo habang wala pa ang kanyang tatay Dino. Sige na Dolfo, kakamustahin lang naman natin si Lakay eh. Sige na nga, nandito na rin lang naman tayo. Dahan-dahang lumapit ang 2 sa pag-aakalang hindi sila nararamdaman ni Lakay at nang makarating sila sa harapan nito, biglang nagmulat ang kanyang mga mata habang nagsasalita ng, Anong ginagawa niyo rito? Mamaya niyan makita kayo ni Tatay Dino. Baka magalit pa yun sa inyo at isipin nagyayaya na naman kayo sa pag-iinom. Ikaw naman Lakay, oo. Hindi naman sa lahat ng oras pag-iinom ang nasa isip namin. Napunta kami rito para kamustahin ka. Ilang araw ka na kasing hindi nagtutungo rin sa ating tambayan. Magmula noong huling inom natin. Tinanggap mo na ba ang pinagkakalob sa iyo ng iyong itay? Oo, tinanggap ko na. At maling-mali nga ang timing ninyo. Nasa kalaliman ako ng pagdarasal nang maramdaman ko kayo. Huwag niyo akong alalahanin. Ayos lang naman ako rito. Siguro pagkalipas ng ilang buwan saka ako mapapasyal doon. Pero hindi na ako mag-iinom. At yun ang ipinangako ko sa sarili ko. Wow, totoo ba yan Lakay? Iba pala talagang epekto ng pag-aaral niyan. Pati ang ugali pinagbabago. Napakasarap pa naman ng tuba na nanggagaling kila Marco. Manamis-namis. Para ka lang umiinom ng katas ng prutas. Nandyan na naman kayo sa pangudyok ninyo. Kung wala kayong matinong gagawin ngayon, umuwi na nga kayo at ipagpapatuloy ko pa ang aking pagdarasal.
Makalipas ang 4 na buwan, tuluyan ang natutunan ni Lakay ang lahat ng itinuturo sa kanya ng kanyang tatay Dino. May pinagkaloob sa kanya ang kanyang itay at yun ay isang mutya na tinatawag nilang Batu Balani. At maliban pa doon, kasama pa roon ang isang medalyon ng Arkanghel at ang isang matalim na katana na sa panahon pa ng mga Hapon nahulma ang espadang iyon. Enteng, yan na lamang ang natitirang alaala sa akin ng aking mga magulang. Pangalagaan mo yan dahil sa haba ng panahon, maraming beses na akong iniligtas ng medalyon. Gayon na rin ang mutya ng Batu Balani at ang espadang katana. Yan ang magiging sandata mo upang lipulin ng masasamang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Napatanong si Lakay sa kanyang itay patungkol sa kanyang tunay na misyon, kung manggagamot ba siya o siyang napagatasan na lipulin ng mga nilalang na patuloy na nanggagambala sa sangkatauhan. Itay, akala ko ho ba manggagamot ako? Pero bakit pinagkalooban niyo pa ho ako ng katana? Hindi ko naman ho yata kailangan ito sa loob ng tahanan. Mga pasyente ho na may karamdaman ang gagamutin ko at hindi ho ako makikipaglaban ng harap-harapan. Espiritual lang ho na pamamaraan ayos na. Tama ka roon, Enteng. Mabuti ng dalawang kaparaanan ng alam mo ang pumaslang sa pamamagitan ng espiritual, pati na rin ng katanang ito. Ibig niyo ho bang sabihin, maliban sa panggagamot ko, hahantingin kong mga aswang? Tumpak ang sinabi mo, Enteng. Papaano mo silang malilipol kung maghihintay ka lamang sa tahanan ng pasyente? Gagamitin mo ang katanang yan sa kanila. Pero huwag kang mag-alala dahil kasama mo ako at magtutulungan tayong lipulin silang lahat. Nabigla si Lakay sa mga sinabi ng kanyang itay. Subalit upang makatulong, sumang-ayon ito sa mga sinabi sa kanya at maigting na pinanghawakan ng katana habang pinigmamasdan ng talim nito na kumikinang sa liwanag ng araw. Siguro nga'y dito ako nakatadhana. Gagampanan ko ang lahat ng ito dahil ipinangako ko sa aking sarili na kung sakaling makaharap ko na sila, gagamitin kong lahat ng aking natutunan upang makatulong kay Tatay Dino. Araw ng Lunes, may nagawi sa kanilang tahanan na isang babae. Noong unay nahihiya pa ito, subalit sa kinalaunan ay humingi na ito ng tulong sa kanila patungkol sa pagpapasakit sa kanya ng dati niyang nobyo na isang mangkukulam. Enteng, halika nga rito. Mayroon tayong babaeng pasyente. Ikaw na ang gumamot sa kanya at may gagawin lamang akong saglit sa labas ng bahay. Sige ho, itay, papunta na ho ako dyan. At nang makalapit na nga si Enteng, baka sa mukha ng babae na may malubha itong karamdaman at may malalim na iniisip. Akin na ho yung kamay ninyo nang malaman ho natin kung anong uri ang nagpapasakit sa iyo. Ginang, tao ho ang may gawa nito sa inyo. Mayroon ho ba kayong nakaaway? O may napagsalita ng masama kaya ho ginagawa niya ito sa inyo? Wala naman akong ibang pinaghihinalaan kundi ang dati kong nobyo. Kasi noon habang nagsasama pa lamang kami, may napansin akong kakaiba sa kanya. Tuwing gabi ay nagdarasal siya gamit ang itim na kandila. Nagsama na kasi kami noon. Pero nang mapun ako siya dahil sa ginagawa niya, nagalit ho siya sa akin. Bakit ko raw siya pinakikialaman? Syempre naman ho dahil nobya niya ako. At unti-unti ko napapansin na dumadami ang kanyang parokyano. Yung mga nagbabayad sa kanya para mangkulam. Papayag ka ba na kausapin ko siya gamit ang iyong katawan? Pasasanibin natin ang kanyang espiritu para malaman natin kung anong kanyang dahilan at bakit niya ginagawa yun sa iyo. Ikaw na ho ang bahala. Ang mahalaga ho sa akin ay gumaling ako. Sige at pumikit ka. Wala kang iisipin ng kahit na ano. I-relax mo lang ang buong mong katawan at ako nang bahalang tumawag sa kanyang espiritu. Makalipas ang 1 minuto, nagbago ang pag-uugali ng babae, pati na rin ang kanyang tinig ay nagiba habang nagsasalita sa harapan ni Enteng nang, "Sino ka na pakialamero? At anong ginagawa ng dati kong nobya sa inyong tahanan? Hindi mo ba ako nakikilala? Isa sa malakas na mangkukulam ang aking pamilya.
Kaya kung ako sa iyo, wag na wag ka nang makikialam Bagito kung ayaw mong mapahamak. Sa totoo lang wala akong pakialam sa inyong dalawa. Pero ang sa akin lang, bakit mo pinasasakitan ng babaeng ito gayong hindi mo na siya nobya? Ako lang ang dapat na nagmamay-ari sa kanya at kahit sa kabilang buhay ay isasama ko siya sa aming Panginoon kabilang ng kanyang kaluluwa na aking ipinagdarasal sa aming altar. Ang sinasamba mo ay isang demonyo. Hindi ka maaaring mabuhay rito at hindi mo rin pwedeng isama ang babaeng ito na walang kinalaman sa iyong gustong mangyari. Pagbibigyan kita dahil sa tinawag mo kong isang Bagito. Gamitin mo na ang lahat ng kaalaman mo sa pamamagitan ng kumbate espiritual. Binigyan nila Lakay ng pagkakataon na magamit ng mangkukulam ang lahat ng kanyang kaalaman hanggang sa nagmustya ito ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng katawan ng babae. Subalit ni Isay wala man lamang nararamdaman si Lakay kahit na ba may binibitawan pa itong mga salita na animoy ang mga dasalay pabaliktad na naaayon sa kaalaman ng kaliwa. Hanggang sa muli na lamang nagsalita itong si Lakay na nagwiwika ng, para bang nag-aaksaya ka lamang ng oras, ni wala man lamang akong nararamdaman sa ginagawa mo. Tunay ka ba talagang mangkukulam? O nagpapanggap ka lang na malakas? May pananakot ka pang ginagawa kanina na ang pamilya mo ang pinakamalakas na mangkukulam. Malakas ang pundasyon at balabal mo ni hindi man lamang tumagos sa iyong katawan ng aking mga inusal. Isa kang Bagito, subalit ang ginagamit mo ay hindi pang baguhan. Patawad at paalisin mo na ako sa katawan ng babaeng ito. Hindi ko na siya gagambalain pa kahit na kailan. Alam mo ba sa ginawa mo sa babaeng ito? Nagkaroon na ng maraming sugat ang kanyang katawan, gayon na rin ang kanyang ari. Sa tingin mo'y pakakawalan pa kita? Marami ka pang pasasakitan kung patuloy ka pang makakalaya. Kailangang matigil na ang kasamaan mo. Tanggapin mo ang espada ng espiritual ng Arkanghel. Ito ang maghahatid sa iyo sa impyerno upang mapaaga na ang iyong pagkikita ng iyong Panginoon. Gamit ang mga daliri ni Lakay, dagli niyang pinaslang ang espiritu ng mangkukulam hanggang sa mawala ng malay ang babae. Maya-maya pa nang muli itong magising, nagtatanong ito kung ano ang mga nangyari. At sa hindi malamang dahilan, lumuwal pa ito ng mga pagkaing kulay itim na animoy matagal na sa loob ng kanyang katawan. Huwag kang mag-alala, inilalabas lang ng iyong katawan ang ipinakain sa iyo noon pa. Salbahing mangkukulam. Kahit na mga panahong magkarelasyon pa lamang kayo, pinapakain ka na niya ng may mga dasal. Malamang ay pinag-i-eksperimentuhan ka niya noon kung umepekto nga ba ang kanyang mga ginagawa. Salbahe siya. Sa kabila ng magandang pakikitungo ko sa kanya noon, ganito pa pala ang gagawin niya sa akin. Napakamalas ko naman sa dati kong nobyong yon. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin ito. Baka hubalikan niya pa ako at tuluyan niya ng paslangin. Huwag kang mag-alala dahil wala na siya. Ang ganoong uri ng tao ay hindi titigil sa paggawa ng kasamaan dahil sa kanyang paulit-ulit na pagsisinungaling. Sinundo na siya ni kamatayan at hindi ka na niya muling gagambalain pa. Maya-maya pa'y masayang nagpaalam na ang babae. Muli nang nanumbalik ang sigla sa kanyang katawan. Subalit sa hindi inaasahan ni Lakay, dumating ang kanyang dalawang kaibigan. Ngunit itong si Marco ay may namamagang talampakan hanggang sa kanyang hita. Lakay! Lakay! Pwede mo bang gamutin itong si Marco? Masama ang kalagayan niya eh. Eto't namamagang kanyang talampakan pati na rin ang kanyang hita. Diabetic yata itong si Marco, mahilig kasi sa matamis eh. Kayo palang dalawa. Halika't pumasok kayo. Katatapos lang rin ng isang pasyente. Ano namang nangyari sa iyo, Marco? Bakit magang-maga itong hita mo? Lalong-lalo na ang iyong talampakan. Hindi ko rin alam, Lakay. Sa katunayan ay nanlalambot na nga ang katawan ko. Dahil hindi na rin ako makakain ng maayos. Alam mo bang kahapon lang ito? Magmula nang akyatin ko isang puno ng niyog hanggang sa makaramdam ako ng dahan-dahang pangmamanhid ng aking talampakan at tumabot pa sa aking hita.
Kaya nagdesisyon akong umuwi sa aming bahay. Pero sa pagtulog ko, paggising ko ganito ng sitwasyon. Hindi ganyan ng diabetic. Akin na nga ang iyong mga daliri. Tingnan mo, mas mahaba yung kabila. Hindi pang pisikal na sakit ang meron ka, kundi isang elemento ang may gawa nito. Malamang nagambala mo siya. Akong bahala. Susubukan nating pakiusapan. At kung hindi madadala sa pakiusap maaari ko siyang paslangin. Baka naman kung mapano si Marco, lakay. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Baka naman hindi na muling makabalik ang espiritu nitong si Marco at tumawid na sa kabilang buhay. Panoorin mo na lang ang gagawin ko, Dulfo. At ikaw naman, Marco, magtiwala ka lang sa akin. Ang kaibigan niyong si Lakay ay hindi na tulad ng dati na puros kalokohan lang ang ginagawa. Isa na akong ganap na manggagamot at higit pa roon ang maaari kong gawin. Sino ka at anong uri ka ng elemento? Magsalita ka dahil masasaktan ka sa akin. Matapang na nagsalita ang nilalang. Naanimoy galit na galit ito dahil sa ginawa ni Marco. Tugon pang wika ng nilalang kay Lakay habang nagsasalita ng, Nararapat lamang yan sa kanya. Namuntikan niya na kaming mapaslang. Sa dinami-dami ng umakit sa punong yon, siya lamang ang nag-iisang sumira sa aming tahanan. Paano kung nawalan ng buhay ang aking anak? Buhay niya rin ang magiging kapalit. Pasalamat siya. Dahil ganyan lamang ginawa ko sa kanyang talampakan. Nabayaran lamang yan upang hindi na siya muling makakit sa punong yon. Isang kulay pulang duwende ang nagambala ni Marco na ayon pa sa pagsasalaysay ng nilalang. Ang isang bugkos umano ng bunga ng nyog ang pumatak sa punso na kanilang tahanan. At dahil iyon sa pag-akyat ni Marco, na wala namang nalalaman na meron palang naninirahan sa ilalim ng punong yon. Kaibigan, tawagin mo ako sa palayaw na Lakay. Maaari ko bang pakiusapan na lang ang ginawa ng kaibigan ko? Wala kasi siyang alam patungkol sa inyo. At isa pa hindi naniniwala ang kanyang pamilya sa mga elemento. Kaya kung pwede lang sana ako na lamang makikiusap sa iyo para hindi na tayo humantong sa sakitan. Sige na, pagalingin mo na ang kanyang paa. Igagarantiya ko sa iyo na hindi na muling magagambala ang inyong tahanan. Bagyang nanahimik ang pulang duwende. Subalit maya-maya pa'y muli na itong nagsalita at nakikiusap rin kay Lakay na lagyan ng bakod ang kanyang tahanan doon upang hindi na muling magambala ng sinuman. Sige, tatanggalin ko ang pasakit na ibinigay ko sa kanya. Subalit ang pakiusap ko sa iyo ay wag na wag mong kalilimutan ang bakod sa paligid ng aming tahanan. Lagyan mo rin ng babala na wag na silang lalapit dahil may mga naninirahan doon na tulad namin na hindi naman sila ginagambala. Mabubuti kaming nilalang, subalit sila lamang ang nagsisimula ng gulo. Kaya pati kami ay nakakagawa ng hindi maganda dahil na rin sa pagsasawalang bahala nila sa amin. Ipagpatawad ninyo dahil ang mga taong magsasaka roon ay wala namang abilidad para makita kayo. Kaya kung maaari ay unawain nyo rin sila. Pero kung bahala sa pakiusap mo, bukas na bukas rin ipalalagyan ko ng bakod ang inyong tahanan. Sige na't pagalingin mo na siya. Alisin mo ng lahat ng inilagay mo sa taong ito. Sa ilang minuto lamang na nakalipas, parang nagdahilan lamang itong si Marco na walang sakit ng kanyang talampakan, gayon na rin ang kanyang hita. Subalit nandoon pa rin ang pamamaga na dahan-dahan naman umanong manunumbalik sa dati sa paglipas lamang ng isang araw. Salamat Lakay sa paggamot mo sa akin. Nailalapat ko ng muli sa lupa ang aking talampakan. Nawala na yung sakit niya. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil hindi ako nagpagaling sa'yo. Kung di ang pulang duwende na nagambala mo, may nakita ka bang punso sa ilalim ng puno ng nyog? Oo, meron nga doon. Pero ang akala ko bahay lang ng ana yon. Kaya doon ko ipinatak ang bunga ng nyog. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga duwende noon Sabi kasi ni Inay at Itay, mga sinaunang kwento lang daw yun. Pero dahil sa nangyari sa akin ngayon, naniniwala na ako. Wala naman kasing masamang maniwala. At saka wala namang nawawala sa inyo, di ba? Bigyan din ninyo ng pansin ang mga elementong hindi ninyo nakikita. Para naman hindi na ito maulit sa iyo. Siya nga pala Marco, may pakiusap sa akin ng duwende. Kung maaari daw ay bakuran mo ang kanyang tahanan. At lagyan mo na rin ng karatula na may mga duwendeng naninirahan doon. Para naman maging babala sa mga tauhan ninyo.
Pabayaan mo nang hindi maniwala ang iyong mga magulang. Basta ikaw nag-iingat ka at simula ngayon, paniwalaan mo sila kahit hindi mo sila nakikita. Kinabukasan nga ng umaga'y nagtungong tatlong magkakaibigan doon at pinagtulong-tulungan nila itong lagyan ng bakod. At nang matapos nilang may sagawa ang lahat, nagpakita kay Lakay ang pulang duwende habang may daladala itong regalo na isang pulang perlas. Para saan naman ito, kaibigan? At bakit binibigyan mo pa ako ng ganito? Samantalang ang kaibigan ko na nakapirwisyo sa'yo, ako pang pagkakalooban mo ng regalo. Yan ay bilang tanda ng pasasalamat ko sa iyo dahil tumutupad ka sa ating usapan at kung kinakailangan mo naman ang aking tulong, tawagin mo ko sa aking pangalangan din at tutulong ako sa iyong layunin. Salamat sa kabutihan ng iyong puso, kaibigan. Sige na't magpapaalam na ako. Napag-isip-isip ni Dolfo at Marco na nasisiraan na ng bait itong si Lakay sa kadahilanang may kinakausap itong hindi nila nakikita. Hanggang sa tumayo na ito sa kanyang pagkakaupo. Lumapit ang dalawa sa kanya at nagtanong ng, Nawiwerduhan na talaga kami sa iyo, Lakay. Sino naman ang kinakausap mo diyan kanina? Para kang baliw na wala naman kaming makitang kinakausap mo. Oo nga, Lakay. At bakit parang may dinampot ka? Ano ba nangyayari sa'yo? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi na akong dating Lakay. At saka hindi ako nababaliw, ha? Ang kausap ko kanina yung duwende. May binigay lang siya sa aking munting regalo bilang pasasalamat raw eh. Ano namang regalo yun? Ito isang pulang perlas. Hindi ko alam kung paano niya itong nakuha. Pero ipinagkalob niya sa akin bilang pasasalamat raw. Ang galing naman. Sana maging kaibigan niya rin kami. Mabait naman kami ni Dolfo, di ba? Wala namang pinipiling kaibigan ng duwende. Yun nga lang ay kung may abilidad kayong makita sila, walang problema yun. Ipakilala mo naman kami, Lakay. Baka sakaling pagkalooban din kami ng pulang perlas. Tumulong naman kami sa paggawa ng bakod sa bahay nila. Bakit ikaw lang binigyan? Hay naku, Dolfo. Hindi basta-basta ang perlas na ito. Napapansin mo bang malakas na gabay ng pulang perlas? Kaya niyo bang pangalagaan ito? Baka hindi kayo patulugin ng gabay at kulitin kayong pangalagaan siya. Pero ang tanong, alam niyo bang pangalagaan ang ganitong uri ng mutya? Siyempre magpapaturo kami sa iyo. Hindi ito larawan at hindi ganun kadali. Mahalaga para sa kanila ang ganitong uri ng mutya at bibihira silang magkaloob ng ganito sa mga alam lang nilang taong may kakaibang uri ng abilidad. Maya-maya pa'y nagiwa-hiwalay ng tatlo, samantalang itong si Lakay ay kanina pa palang inihintay ng kanyang itay. Saan ka naman ang galing, Enteng? Kanina pa kitang inihintay rito at may pupuntahan tayo. Isang babaeng nakunan ng bata sa kanyang sinapupunan. Ano naman ho ang nangyari sa kanya? Kilala ko ang gumawa sa kanya noon. Hindi ko lamang sinisiwalat sa ibang mga tao rito. Dahil ayaw kong mapahiya siya. Nakiusap sa akin noon at binigyan ko naman siya ng isa pang pagkakataon. Subalit kagabi, wala na naman siyang pakundangan sa pagpaslang. Unahin nating puntahan ang babae upang kamustahin kung ano na nga ba ang kanyang sitwasyon patungkol sa pag-atake ng aswang sa kanya kagabi. Sige ho, itay, at kukunin ko lamang ho ang gamit ko. Maya-maya pa'y binaktas na ng magamang patungo sa tahanan ng babae at sa kanilang pagdating nga roon, nangihina pa itong nakahilata sa kanilang sahig habang nangingitim ang mga mata dahil sa wala pa itong tulog. Sambit pang wika ng asawa ng babae habang nagpapasalamat sa dalawang magama na nakarating sa kanilang tahanan. Marami hong salamat sa inyo. Kanina pa hong nakatulala ang asawa ko at hindi ko na alam ang aking gagawin. Wala na ho sa kanyang sinapupunan ng bata. Madaling araw pa lamang ho eh. Dinugo na ho siya. Hindi ko naman ho namalayan dahil mahimbing ang pagkakatulog ko. Dahil na rin sa sobrang pagod sa paghahanap buhay. Ang mahabang dila ng aswang ang kanyang ginamit upang lumapat ito sa tiyan ng iyong asawa hanggang sa kumawala sa sinapupunan ng bata at sa pamamagitan ng pagdurugo, iisipin ninyong naagasan lamang siya. Subalit hindi, aswang ang may kagagawa nito. Lalapatan ko na lamang ng paunang lunas ang iyong asawa upang manumbalik naman ang kanyang lakas at ang kanyang pag-iisip. Habang isinasagawa ng kanyang itay ang panggagamot sa babae, patuloy itong nag-uusal
at iniihip sa puyo ni Aling Mikay ang mga orasyon na kanyang inusal. Dagli namang kinausap ni Lakay ang asawang lalaki at ipinangako roon na sila na ang bahala sa gumawa noon sa kanyang asawa at sa pamamagitan ng katana, babawian niya ng buhay ang nilalang upang matigil na ang kasamaan nito. Maraming salamat, Lakay. Gusto ko lamang may pagiganti ang aking anak ni hindi man lamang niya binigyan ng pagkakataong mabuhay rito sa mundo. Kung ako lang ang may uri ng kakayanan na tulad ninyo, ako nang papas lang sa kanya at pipira-pirasuhin ko ang kanyang katawan kahit na magmakaawa pa siya sa akin. Kinalaunan ay nanumbalik na ang pag-iisip ni Aling Mikay dahil sa ginawang ritual ni Tatay Dino. At pagkatapos nga roon, labis-labis ang pasasalamat ng mag-asawa hanggang sa umalis ng dalawang manggagamot na muli nang bumalik sa kanilang tahanan. Enteng, mamayang gabi na rin. Pupunta tayo sa tahanan ni Mando. Wala akong ibang nakikita kundi siya at siya rin ang salarin sa lahat ng nangyayari dito. Noong una'y pinapatawad ko pa siya dahil sa mga hayop lamang ang kanyang ginagambala. Subalit ngayon ay ibang usapan na ito. Buhay na ng isang sanggol ang kanyang kinuha at hindi niya na binigyan ng pagkakataong mabuhay pa rito. Tampalasang nilalang. Naninindig na ang aking balahibo sa galit dahil sa kanyang ginawa roon kay Mikay. Gusto niyo hubay tayo na ako na lamang papas lang sa kanya? Madali na lamang para sa akin yun. Lalo pat siya na mismo nagbigay ng pagkakataon upang talagang ihatid ko na siya sa impernong dapat niyang kalagyan. Sige, at ipapaubaya ko siya sa iyo. Subalit sasamahan kita kung saan ang kanyang tahanan. Hanggang sa lubusang sumapit ang dilim, muling naglakbay ang dalawang mag-ama patungo sa nasabing tahanan ng aswang. Nandoon iyon sa gilid ng isang burol na kinakailangan pang tumawid ng isang ilog bago lubusang makarating sa tahanan nito. Nandirito na tayo, Enteng. Ayan ang kanyang nag-iisang tahanan. Pakiramdam ko'y wala pa siya rito. Malamang ay naghahanap pa ng kanyang makakain. Maghintay-hintay lamang tayo rito at wala naman siyang ibang tahanang uuwian maliban sa barong-barong na ito. Makalipas ang ilang oras na pagmamanman, may nasipat itong si Enteng na isang lalaking naglalakad patungo sa tahanan. Itay sa palagay ko'y siya na yon. Pumasok siya sa loob ng kanyang barong-barong. Halika na't puntahan na natin upang mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng anak ni Aling Mikay. At sa pagkakataong iyon, gumamit ng sabulag na usal ang mag-ama, saka ito naglakad patungo sa barong-barong. Nag-abang sa may bintana si Tatay Dino, samantalang itong si Lakay ay sinipa ang pintuan. Wala ka nang kawala ngayon, Mando. Sino ang may gawa nito? Nasaan ka? At sinong nagsasalita sa aking harapan? Dagling tinanggal ni Lakay ang sabulag sa kanyang katawan upang magpakita ng harap-harapan kay Mando habang hawak-hawak ang katana. Ikaw ang sinasabi nilang Lakay? Bakit ka nandirito? At anong kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan sa akin, subalit sa mga ginambala mo, doon ka maraming masamang nagawa. Tatay Dino, pumasok na ho kayo rito. Wala na hong kawala itong si Mando sa aking mga kamay. Mando, maraming beses na kitang pinagsabihan. Subalit hanggang ngayon ay mas matindi pa ang ginagawa mo. Noong araw ay mga hayop lamang ang pinapaslang mo. Subalit ngayon, pati ba naman ang sanggol na anak ni Mikay ay hindi mo pinatawad? Hindi ako yon, Mang Dino. Ako lang ba ang aswang sa lugar na ito? Marami pang nagkalat riyan. Pati na rin ng iba't ibang uri ng aswang na dayuhan. Bakit akong pinagbibintangan mo? Alam kong marami pa kayo rito. Subalit ang iyong mga bakas sa may bubungan, hindi mo may pagkakaila yun sa akin. Pati na rin ang iyong laway na nagkalat roon. Nagwagi ka sa iyong pinaplano sa pagkuha ng sanggol. Subalit hindi ka makakatakas sa amin kahit na magpaulit-ulit ka pang magsinungaling. Hindi ba katanggap-tanggap ang sinabi ko? Hindi nga akong kumuha ng sanggol ni Aling Mikay. Bakit ba akong pinagdidiinan ninyo? Ay nako, Mando. Magsinungaling ka na sa iba, pero wag lamang sa akin. Kung tunay nga bang sinasabi mo, may bibig kasi na akong mga usal. Subalit dahil sa mga usal na yon, ay hindi ka makakapagsinungaling. Nang bibig kasin pa lamang ni Tatay Dino ang mga usal,
Lumuhod na sa kanilang harapan itong si Mando habang patuloy na nagmamakaawa. Patawad na sa inyo, lakay. Pati na rin sa iyo, Mang Dino. Hindi ko na po ulitin. Sigurado po yan. Paniwalaan niyo po ako. Tulad ng ating napag-usapan, Enteng, ikaw na ang bahala sa kanya. Maghihintay ako sa iyo sa labas ng kubong ito. Sige na't bigyan mo na ng ustisya ang nangyari sa bata. Walang awang pinaslang ni Lakay ang nilalang upang may pagiganti ang sanggol na kanyang binawian ng buhay dahil sa kanyang kumakalam na sikmura. Wala kang awa, Mando. Pati ba naman sanggol sa sinapupunan ay hindi mo na binigyan ng pagkakataon. Paalam, ito na ang huling gabi mo sa mundong ito. Maya-maya lamang nang lumabas na si Lakay sa barong-barong, nagkalat ang dugo sa kanyang kamay, pati na rin sa kanyang katana. Tapos na ba ang pinapagawa ko sa iyo, Enteng? Tapos na, Uitay. Kahit na may 10 buhay pa siya, hindi na siya mabubuhay sa ginawa ko sa kanya. Pabuti naman kung gayon. Eto ang posporo. Sindihan mo ang kanyang tahanan upang lahat ng kanyang mga gamit ay matupok na kasama ng kanyang katawan. At nang matapos na mapaliyabyo ni Lakay, iniwan na nila ang tahanan habang patuloy itong tinutupok ng apoy hanggang sa muli silang mapadaan sa may ilog kung saan ay naligo itong si Lakay upang magugas ng kanyang katawan at linisan rin ang kanyang katana. Sambit pang wika ng kanyang itay habang nandoon pa rin sila sa may ilog. Unti-unti ka nang gumagaling sa iyong ginagawa, Enteng. Ipagpatuloy mo ang gampaning yan upang matulungan natin ang mga naninirahan dito, gayon na rin sa iba pang mga sityo. Sa ngayon ay walang ibang gagawa niyan kung di tayo, upang tuluyang manahimik ang lugar na ito sa panggugulo ng mga lapastangang aswang na sa panahon pa man ng mga ninuno natin ay walang humpay pa rin ang kanilang paglago. Ayon sa nakalathala sa libreta, hindi binibigyan ng awa ang mga yan, pati na rin ang mga mangkukulam at gumagamit ng mga kaliwang kaalaman. Naninindigan ho ako, Itay. Papaslangin ko sila gamit ang katanang ito. Sige na't baybayin na natin ang daan. Malapit-lapit na rin tayo sa ating tahanan. Tapos ka na ba diyang maglinis ng iyong katawan? Tapos na ho, Itay. Tara na ho. Kinabukasan ay nagmamadali ang mag-ama sa kadahilan ng ipinatawag sila sa isang barangay kung saan ay mayroong karamdaman ng isang kapitan habang nag-aagaw buhay dahil sa malubhang karamdaman. Dala-dala ng mag-ama ang kanilang mga gamit at nang makarating na nga sila roon, wala nang nagawa ang pamilya ng kapitan kung di umiyak na lamang. Subalit nang masulya pa ni Tatay Dino ang punong barangay, nakita niyang buhay pa ito. Nabihag lamang ang espiritu sa puder ng mangkukulam na nagbigay ng karamdaman sa punong barangay. Hindi pa pumanaw ang inyong kapitan, kaya wag na wag ninyong ililibing ang kanyang katawan. Susubukan ko kung anong magagawa ko. Tatawagin natin ang kanyang espiritu upang muling bumalik sa kanyang katawan. Subalit uunahin natin ang mangkukulam na may kagagawan nito. Sino ang anak rito ni kapitan? Maaari bang gamitin natin ang iyong katawan upang pasanibin ang nagpasakit sa iyong itay para mabawi natin ang kanyang espiritu? Ako na lang po, Mang Dino, para po muli nang manumbalik si Itay. Hawakan mo ang kamay ng iyong itay. Pumikit ka at magtiwala lamang sa aking gagawin. Matapos ang paghawak ng anak na binatilyo ng kapitan, madaling nag-usal ng mga salita si Tatay Dino at sa pagkumpas ng kanyang daliri. Sumapi sa katawan ng binatilyong mangkukulam at kagad itong nagsalita ng, Wala nang inaasahan ninyong kapitan. Ikinulong ko na ang kanyang kaluluwa sa isang bote. Yan ang parusa ko sa kanya dahil sa pagpapalayas niya sa akin sa kanyang barangay. Hindi naman ako namimirwisyo, pero bakit ganoon ang ginawa niya sa akin? Natitiyak kung hindi ka palalayasin ng kapitang ito kung isa kang mabuting tao. Sigurado ka bang hindi ka namimirwisyo? Kilala ba ninyo ang matandang ito na nakasanib sa katawan ng bata? Opo, Mang Dino, kilala po namin siya. Siya po ang matandang pinalayas ni kapitan dahil nga po sa bali-balita patungkol dito sa aming barangay.
na kapag hindi po yan pinapautang sa tindahan, kinukulam niya po ang may-ari ng tindahan. Tapos pati na rin po yung mga tao rito. Kapag nakabangga niya lang kung ano-anong uri na ng sakit ang lumalabas sa katawan. Tapos kapag dinadala po sa doktor, wala naman silang makita. Kaya ang suspitsya po namin ang matandang yan. Kaya kahit na alam po ni Kapitan na delikado, upang makatulong sa barangay, pinakiusapan na lang niya na umalis na rito. Pero ganyan palang gagawin kay Kapitan. Ngayon ay alam ko na ang punot dulo ng lahat ng ito. Ikaw pa rin, tanda. Wala ka ng pinagkatandaan. Hanggang kailan ba kayo magbabago? Hihintayin pa ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Saka kayo magkukumahog na gumawa ng maganda. Pero huli na ang lahat. Lahat kayong gumagamit ng kaliwa ay ihahatid sa kumukulong apoy na habang buhay na ninyong pagsisisihan. Patuloy na pinasakitan ni Tatay Dino ang matandang mangkukulam hanggang sa lubusang manghina ito na halos hindi niya na maigalaw ang kanyang katawan dahil sa sobrang pasakit na kanyang natamo sa lakas ng mga usal na binibitawan ni Tatay Dino. Enteng, ikaw na ang bahala sa matandang ito. Gusto ko'y masanay ka sa pagpaslang. Tulad nga ng sinabi mo, hindi kinakaawaan ng mga tulad nila upang wala ng ibang mapahamak, lalo na ang mga normal na tao. Siya nga pala, huwag mong kalilimutang pabuksan ang bote kung saan ikinulong ang kaluluwa ng Kapitan upang muli mong matawag ito at pumasok na muli sa kanyang katawan. Sige po itay, ako na pong bahala. Ano matandang mangkukulam? Kaya pa ba ng espiritu mo? Yan ang sinasabi ko sa inyo Gagawa kayo ng hindi maganda. Tapos kapag pinasakitan kayo, kayo pa yung galit na galit. Gusto mo pa bang madagdagan ng lahat ng yan? Palayain niyo na ako sa katawang ito. Hinang-hina na ako. Bago ang lahat ng gusto mo, buksan mo muna ang bote at palayain mo ang espiritu ng Kapitan. Sige na't bilisan mo. Wag na wag kang magpapanggap dahil may gabay akong pinapunta kung saan ka naroroon ngayon. Bilisan mo. At nang mabuksan nga ang bote kung saan naroroon ang kaluluwa ng Kapitan, nagusal sila kay sa kanyang daliri at ipinakita sa harapan ng mangkukulam kung gaano kaliwanag ang espiritual na espada ng Arkanghel. Saka ito'y ginilit sa may leeg hanggang sa lubusang mawala ng hininga ang matandang mangkukulam. Pasensya ka na, tanda. Yan ang pag-uutos sa akin, Itay, at yan rin ang nakalathala sa libreta. Wala kayong puwang sa mundong ito. Maya-maya pa'y tinawag niya ng pangalan ng Kapitan hanggang sa muling manumbalik ang espiritu nito na para bang wala lang nangyari. Anak, sino sila? At bakit nandirito sila sa ating tahanan? Humingi po kami ng tulong sa kanila, Itay. Sila po ang kilalang manggagamot sa kabilang sityo at hindi po kami nagkamali sa paghingi ng tulong. Salamat, Itay, at muli ka na nanumbalik rito. Akala po namin mawawala ka na Marami yung salamat sa inyo. Akala ko isang masamang bangungot lamang nangyayari sa akin. Hindi ko alam na binibihag na pala ako ng isang matandang mangkukulam. Wala hong ano man yon. Tungkulin ho namin ang tumulong sa inyo. Huwag ho kayong mag-alala dahil ang sabi ng iba na sakit sa puso ang inyong karamdaman. Hindi po yung totoo. Isang matalim na karayom ang ginagamit sa iyo hanggang sa tumigil ang pagtibok ng iyong puso. Pero ang lahat ng yun ay okay na. Magaling ka na ho at wala nang matandang manggagambala sa iyo. Muli ho akong nagpapasalamat sa inyo. Mga anak, nandito na uli ang inyong tatay. Buhay na buhay ako at huwag kayong matakot sa akin. Dagling ipinagtimpla ng kape ang dalawang magama habang nag-uusap-usap sila sa may balkonahe. Magmula sa lugar na yon, naging bantog ang pangalan nila Kay, pati na rin ang kanyang Tatay Dino dahil sa pagpapagaling nila sa kapitan ng barangay. Ito ho ang kape at tinapay ninyo. Salamat rito at nagabala pa talaga kayo. Alam mo, Kapitan, nagpapasalamat ako't umabot kami sa iyo dahil kung hindi humingi ng tulong ang iyong anak sa amin, malamang ay ibinaon ka na sa lupa ng buhay. Buhay pa ang iyong katawan dahil umalis lamang ang iyong espiritu. Maraming ganitong uri ng pangyayari. Ang inaakala nila'y wala ng buhay ang kanilang kamag-anak dahil nga sa kulang sa kaalaman. Kipit balikat nila itong ipinapaimbalsa mo at saka ibinabaon sa lupa. Sayang ang buhay na hindi na nahahabol dahil sa kagagawa ng mga mangkukulam na yan. Mga perwisyo, ang gusto'y lagi umaayon sa kanilang kagustuhan. Paano ba kaming makakabawi sa inyo? Buhay ko ang iniligtas ninyong magama.
Wala namang kaming inihingi na kahit na anumang kapalit. Ito ang sinumpaan namin at kung papaano kaming nagsimula hanggang sa uli ng aming buhay, ganoon pa rin ang aming gagawin. Siguro ay sapat na ang oras na inilagi namin dito. Magpapaalam na kami sa iyo, Kapitan. Sundin mo na lamang ang mga bilin namin sa iyo upang lubusan ng manumbalik ang lakas ng iyong katawan. At habang binabaybay ng mag-ama ang daan, may nasipat silang 3 kalalakihan. Matitipuno ang pangangatawan ng mga ito. Hindi mapigilang mapasulyap sila kay habang tumititig ang mga iyon na animoy may gustong sabihin na idinadaan na lamang sa matatalim nitong pagtitig. Itay, tingnan mo yung 3 yun, oh. Napaka-weirdo. Kung makatitig parang may ibubuga. Pabayaan mo lamang sila. Aswang ang 3 yan. Akala siguro nila hindi natin sila mababasa. Sa mga tindig pa lamang at pangangatawan. Lalong-lalo na ang kanilang mga mata na mas malikot pa sa mga mata ng magnanakaw. Ano ho bang gusto niyong gawin ko? May oras pa. Huwag muna ngayon, Enteng. Makakaharap din natin ang 3 yan sa tamang oras at panahon. Dahil alam kong isa sila sa nagmamatsyag sa atin ngayon. Unti-unti nang nakikilala ang iyong pangalan. Kaya mag-iingat ka, Enteng. Lalo na kung lalabas ka ng gabi at baka tambangan ka ng mga yan. Subukan lang nila ako, Itay. May kalalagyan ho sila sa akin. Hindi naman sa pagyayabang pero matitikas lang ang kanilang katawan. Tingnan lang natin kung may bubugas sila sa puting kapangyarihan. Nagpatuloy na sa paglalakad ang mag-ama hanggang sa muli nang makabalik sa kanilang tahanan. Subalit sa pagsapit ng gabi, habang patuloy na nagluluto ng pagkain, may naramdaman itong silakay na umaligid sa kanilang tahanan. Aba, mukhang sinundan yata tayo, Itay. Ang lakas naman yata ng loob nila. Pero hindi sila makakalapit sa ating tahanan. Maraming mga nakabaong pangontra dito. Natatawa lang ako sa kanila, Itay. Ngayon lang nangyari sa atin ito na may naglakas loob na nagpunta rito sa ating tahanan. Parang sinusong nilang sarili nila sa kapahamakan. Papatulan ko na ho ba sila, Itay? Pabayaan mo lang muna sila riyan. May angking tapang 3 iyon. Samantalang tayo ang humahanting sa kanila. Subalit ngayon ay sila na mismong lumapit sa atin. Mukhang gusto yata nilang tansyahin ang ating kakayanan. Nauunawaan ko sila. Baka kamag-anak pa nila ang matandang mangkukulam na ating pinaslang. Siguro gayon na nga, Itay. Kasi hindi sila mapakali sa labas ng bahay. Patuloy ang malalakas nilang huni na nanggagaling sa likuran ng ating tahanan. Makalipas ang 2 oras, binaliwala lamang na mag-ama ang pagpaparamdam ng 3 na nagpatuloy lamang sa pagkain ng gabihan hanggang sa nagsawa ng mga ito at lumayo na sa tahanan ng mag-ama na muli nang nanahimik ang paligid. Kinabukasan sa umaga sa kanilang pagising, habang nagkakape si Tatay Dino, lumapit itong silakay na nagwiwika sa kanyang itaynang. Pinapahanga mo naman yata ako, Itay, sa pasensya mo kagabi. Parang naninibago yata ako sa iyo. Samantalang dati makarinig ka lamang ng huni ng mga yan. Hindi ka na magkatali kung paano silang papaslangin. Ano ho bang nangyayari, Itay? Hindi naman sa ganon. Pinagbigyan ko muna ang kanilang kalooban. Alam kong nagdadalamhati sila sa pagkawala ng matandang mangkukulam. Tao pa rin naman sila. Subalit may kakaiba lamang silang kakayanan. Siguro sa susunod na linggo, tayo na mismong susuyod sa kagubatan kung saan nga ba sila naninirahan doon. Akala ko nagdadalawang isip na kayong paslangin sila o kaya naman ay dinadaga na kayo. Wala sa bukabularyo ko, Enteng, ang matakot sa kanila. Sila ang dapat na matakot sa atin dahil sila ang gumagawa ng kasamaan. Minsan ay nakakaramdam din ako ng awa. Subalit kapag awang ipinairal mo sa kanila, hindi pa rin sila hihinto sa paggawa ng kasamaan. Yun na nga ang ibig kong sabihin, Itay. Siya nga ho pala, magpapaalam lamang ho ako, Itay. Nung nakaraang araw pa kasi nag-iimbita itong si Dolfo. Kaarawan niya ho kasi ngayon at naganda sila ng pagkain. Baka ho gusto niyong sumama, Itay, para naman matikman yung handa ni Dolfo. Siga't magtungo ka na roon. Matanda na ako para sa ganyang handaan. Huwag ka lamang magpapaabot ng dilim sa iyong pag-uwi. Alam mo namang mainit pa sa atin ang 3 yon.
Pwede ka nilang tambangan sa madilim na daan. Dala ko sa aking tagiliran ng katana, Itay. At wag ko kayong mag-alala sa akin. Puro tikas lang naman ang katawan ng mga yon. At hindi sila uubra sa aking kakayanan. Maagang nagtungo sila kay sa tahanan nila Dulfo upang kahit papano'y makatulong sa paghahanda kasama itong si Marco na isa pa nilang kaibigan. Ay nako, mabuti naman dumating kayong dalawa. Makikitulong naman sa paggagayat ng mga karne para maaga tayong makapagluto. Kasi baka maya-maya dumating na rin yung mga kaibigan ni Itay. Siya nga pala Marco, nasa na yung order ko sa yung tuba? Ano ka ba? Hindi ko naman kayang dalahin mag-isa yun. At saka ipapahatid na lang yun dito sa bahay ninyo. Paghintay ka naman at maaga pa. Gusto mo bang maubos ka agad ang tuba mo? Hoy kayong dalawa, wag na wag ninyo akong yayayain sa pag-inom ha. Matagal ko nang kinalimutan yan. Basta nandito lang presensya ko para tumulong kay Dulfo. Dahil siyempre kaarawan niya. Alam na namin yun. Hindi ka naman yayayain eh. Gamit ang matatalim na tabak, pinagtulong-tulungan nilang gayatin ng karne ng baboy ramo na binili pa nila Dulfo sa mga katutubo. Hanggang sa makalipas ang ilang oras. Nang maluto ng lahat ng mga pagkain doon, nagsimula na ang kasiyahan at dumating na rin ang tuba na nanggaling kila Marco. Ito nang pinakihintay mo Dulfo. 5 galon din yan. Pinasobrahan ko pa ng isa. Siyempre para pinakaregalo ko sa'yo. Salamat po Mang Oming sa pagdadala rito ha. Ako na pong bahala, pakibaba na lang sa kariton. Nagsimula ang kasiyahang yon bandang tanghali. Habang ang iba roon ay may dalang gitara na patuloy na nagkakasiyahan. Hanggang sa mamataan nila kayang 3 lalaki na nandoon din sa kaarawan ni Dulfo. Dulfo, halika nga rito. May tatanong na ako sa'yo. Ano ba yung lakay? Abalang-abala ako rito sa pag-aasikaso ng mga tao eh. Sumandok na lang kayo dyan ni Marco. Saglit lang. Kilala mo ba ang 3 lalaking yon? Alin ba dyan? Napakarami namang tao rito eh. Yung nakaupo roon sa may ilalim ng puno. Imbitado mo ba sila? Bago lang sa akin ang mukha ng mga yan. Hindi ko sila kilala. Baka naman imbitado ni Itay. O kaya naman ay ng mga kaibigan ni Itay na sumama lang rito. Abalahin muna kita. Pakitanong nga sa yung Itay. Bakit ba lakay? Ano bang meron sa 3 lalaking yun? Huwag ka nang magtanong. Sige na, pakitanong na sa yung Itay. Kasi baka kilala nila ang 3 yun. Napakamot na lamang ng ulo si Dulfo na nagtungo sa kanyang Itay. Hanggang sa maya-maya pa'y muli na itong bumalik. Hindi rin daw kilala ni Itay. Pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Kahit naman sino pwedeng magtungo rito. Libre ang pagkain. Alam mo naman sa lugar natin, di ba? Kapag may taong nagselebra ng kanyang kaarawan, dinudumog ng kahit na sino mang tao. Kahit pa nanggaling sa kabilang sityo. Kahit nga mapadaan lang eh. Pwedeng-pwede silang makikain. Mabuti na yung alam ko na walang koneksyon ng tatay mo sa kanila. Bakit ba? Basta. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa magdilim. Hindi na masipat nila kayang 3 dumayong lalaki na kahit na paulit-ulit niyang sipatin ay wala na ito sa paligid ng tahanan nila Dulfo. Maya-maya pa'y nagpaalam na sila kay at Marco dahil na rin sa unti-unti ng lumalalim ang gabi at isa-isa na rin nagsisipag-uwian ng mga dumalo sa kanyang kaarawan. O paano ba yan Dulfo? Uuwi na kami ni Marco. Salamat sa pag-imbita mo sa amin ha. May balot akong ulam para kay Itay. Ayaw niya kasing sumama sa akin eh. Hindi niya na raw kasi hilig na magtungo sa ganitong uri ng okasyon. Syempre naman tumatanda na si Tatay Dino. Mas pipiliin na lamang nun na manatili sa bahay. Sige at mag-iingat kayong dalawa. Salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Tunay talaga kayong mga kaibigan. Pagdating ng dalawa sa crossing na daan, naghiwalay na sila Kay at Marco dahil na rin sa magkahiwalay ang kanilang daraanan. Subalit habang patuloy na naglalakad sila Kay, wala itong dala ni isang gasera at ang nagbibigay liwanag lamang sa kanya ay ang liwanag ng buwan. Mapagagalitan tuloy ako ni Itay. Inabot na ako ng gabi sa kaarawan ni Dulfo. Ay nako, ano yun? May nasisipat akong 2 aso, hindi pang karaniwan ang kanilang laki. Pati ba naman sa aking likuran ay may isa pang nakaabang? Kanina pa pala kayo naghihintay rito. Kaya pala nawala kayo sa kasiyahan. Inaabangan nyo na pala ako rito. At sa isang idlap ay muling nanumbalik sa orinal na anyo ang isa roon. Nagsalita ito sa harapan nila Kay habang nagwiwika ng, Hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong pagmumuka.
Ikaw at ang iyong itay ang pumaslang sa aming lola. Sabi ko na nga ba, kamag-anak ninyo yung matandang mangkukulam. Hindi lang pala siya isang mangkukulam, kundi nasa lahi rin pala siya ng pagiging aswang. Dapat lang siyang sentensyahan dahil sa ginagawa niya sa kabilang sityo. At kayong tatlo, kayo ba ang nagtungo sa aming tahanan kagabi? Kami nga iyon, ni hindi nyo man lamang pinaunlakan ang pagtungo namin sa inyong tahanan. Siguro ay naduduwag kayo sa amin. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa aming lola. Buhay ang kinuha ninyo, kaya buhay rin ninyo ang kapalit. Tingnan natin kung kaninong buhay nga ba ang mawawala. Isa laban sa tatlo. Enteng, nandirito lamang ako. Kung kinakailangan mo ng aking tulong, magsabi ka lang at tutulungan kita sa tatlong nilalang na yan. Ano hong ginagawa ninyo riyan sa likod ng puno, itay? Kanina pa ako rito. Pinagmamasdan ko lamang ang tatlong pangit na yan. Gumamit lamang ako ng malakas na sabulag. Susunduin na sana kita. Subalit nakita kong tatlong yan. Kaya hinintay kong pagkakataon na ikaw na mismo ang pumaslang sa kanila upang masubukan mo ang lakas ng iyong kabal habang tangan-tangan ng matalim na katana na pupuksa sa tatlong nilalang na yan. Matapos makapagsalita ni Tatay Dino, hindi na nakapaghintay ang isang nilalang sa likuran ni Lakay. Kaagad siya nitong sinunggaban na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Subalit sa muli niyang pagbangon, kaagad niyang pinaslang ang dalawa roon habang ang isa ay naghihingalo na nakabahon pa sa tagiliran ng matalim na katana. Dahan-dahan itong nanumbalik sa kanyang orihinal na anyo habang nagsasalita kay Lakay nang, Ikaw nga ang sinasabi nilang si Lakay, ang manunugis ng mga aswang. Okay mga kahiwaga, ang ganda ng kwento ni Lakay. Salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Lakay. Kahit papano nakabalik na ako sa aking paglalahad. Hirap talaga kalaban ng sipon na tubo. Babaguhin niya yung boses natin. At kailangan ng mahaba-habang pahinga bago bumalik sa dati. But anyway, nandito na ulit tayo mga kahiwaga. At kung nagustuhan mong kwentong ito, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Mapagpalang araw sa inyo mga kahiwaga. Pagpasensyahan nyo na kung ang boses ko ngayon ay medyo